Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang normal na pamilya, ang mga magulang ang karaniwang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero minsan ay may mga pamilya din kung saan mga pabayang magulang ang inaalagaan ng kanilang mga anak. Ikaw, kapuso, maayos ba ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ako po si Trevor, pero Trev na lang ang itawag nyo sa akin. 22 years old na ako at isang technical support specialist. Wala pa man akong 30 pero masasabi kong pagod na ako sa buhay. Araw-araw na lamang kasi ay puro pasakit na lamang ang ibinabato sa akin ng mundo o Papa Dudut. Araw-araw kong kumakain ng problema kaya siguro ni isang ngiti ay hindi ko na makita sa mga labi ko. Papa Dudut, simula pagkabata ay batak na ang katawang ko sa pagtatrabaho. 12 anyos pa lamang ako noon ay nagbubuhat na ako ng gulay sa palengke kapalit ng baon ko sa eskwelahan. Naranasan ko na rin noong maglinis ng windshield sa gitna ng kalsada. Nangalakal din ako, nagbenta ng sigarilyo at lahat ng pwedeng mapagkakakitaan ng isang bata ay nagawa ko na noon para lamang may makain at magamit sa eskwelahan. Pagsapit naman ng high school at college ay tumatambay ako noon sa mga bus terminal gamit ang lumang bisikleta ko na may sidecar para magbenta ng sigarilyo at tubig. Nag-part-time din ako sa computer shop at sumasideline sa construction. Lahat ng ito ay ginawa ko para lamang sa pag-aaral ko sa kursong Information Technology. Kahit ni isang tulong mula sa mga magulang ko ay wala akong natanggap, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay nakapagtapos naman ako sa awa ng Diyos. O anak, tapos na ang graduation nyo? Tapos na ho. Hindi man lang kayo nagpunta. Pupunta naman talaga ako. Tignan mo nakabihis na ako. Sayang hindi ako nakaabot. Alam nyo ba na mag-isa ako nagmarcha? Nagpahuli na nga ako eh. Umasa ako na late lang kayo. Yun pala hindi talaga kayo pupunta. Kasasabi ko nga lang sa'yo na pupunta naman ako. Akala ko kasi mahaba pa yung graduation nyo. Mabilis lang pala natapos. Sana kahit konti nag-effort kayo ngayong graduation ko. Yun lang naman yung hiling ko sa inyo eh. Hindi nyo pa nagawa. Kasalanan mo rin naman. Kagabi mo lang sinabi sa akin. Paano ko kayo sasabihan kung palagi kayong nasa labas kasama yung boyfriend nyo? Pag uwi nyo lagi kayong lasing tapos maghapon kayong tulog. Sinabi ko naman sa inyo na alas 8 yung graduation namin eh. Alas 9 na nga ako nagising. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Marlon. Hindi ko na namalayan yung oras. Mas importante pa kasi yung boyfriend nyo kaysa sa akin. Hayaan mo na. Kahit sisihin mo pa ako tapos na yung graduation nyo, wala na tayong magagawa dyan. Mila, ready ka na? Oh, Marlon, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Kakatext ko lang sa'yo ah. Mabagal ka lang talaga kumilos. Uy Trev, graduation nyo pala. Congratulations. Salamat. Tara na? Teka, saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Sayang naman yung damit at makeup ko kung hindi ako lalabas. Grabe naman kayo, ma. May oras kayong kumain sa labas kasama yung boyfriend nyo? Tapos ako di nyo man lang ako mabigyan ng oras? Ano ba, Treb? Para graduation lang eh. Hindi lang ako nakasipot, galit na galit ka na. Kaya kayo iniwan ni Papa eh, dahil sa ugali ninyong yan. Nagbubuhay dalaga pa rin kayo kahit na alam nyo na marami kayong obligasyon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya kayo iniwan ni…
Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Hindi pa kita iniluluwal, pinaghihirapan na kita. Ako ang bumuhay sa'yo. Bumuhay? Iniluwal niyo lang ako, ma. Pero hindi kayo ang bumuhay sa akin. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako para lang makuha lahat ng mga pangangailangan ko. Hoy Treb, ba't ganyan ka sumagot sa mama mo? May pinag-aralan ka ba talaga? Lumalaki kang bastos ah. Isa ka pa eh. Sobrang bad influence mo kay mama. Pareho lang kayo. Kung umasta ka, daig mo pa babae. Ang liit na bagay lang niyang graduation na yan. Pinapapunta mo pa mama mo wala din naman siya mapapala doon. Bakit? May medal ka ba? Wala naman di ba? Munti ka na nga hindi makapasa eh. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ng pamilya ko? Labas ka na dito. Boyfriend ka lang ni mama para sabihin ko sa'yo. Ba sumusobra ka na? Tama na yan! Hoy, ikaw bata ka. Ayus-ayusin mong pananalita mo ha. Hindi porket nakapagtapos ka na ganyan ka na umasta. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay? Tingnan nyo nga. Tanghali na pero wala man lang akong makitang pagkain na nakahain sa lamesa. Ganyan ba, nanay? Bakit naman kita ipagluluto ng pananghalian kung ganyan kabastos siyang ugali mo? Bahala kayo magluto dyan! Tara na nga, Marlon! Pesting buhay to! Binigyan ako ng anak na walang modo! Papa Dudut, kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama. Mas importante sa kanya ang mga lakad niya. Hindi bali nang wala kaming makain basta makalabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Mas mahal niya ang mga material na bagay kesa sa aming mga anak niya. Para siyang teenager na nagrebelde. Kung kailan tumanda na ay saka siya nagbuhay dalaga. Simula nung iwan siya ni Papa ay tinalikuran na rin ni Mama ang obligasyon niya sa aming magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng mga magulang ko basta ang naririnig ko mula sa mga chismis ng kapitbahay namin ay iniwan ni Papa si Mama dahil sa ugali nito. Palainom kasi at mabarkada si Mama at yon ang laging pinag-aawayan nilang dalawa. Pagkatapos ng hiwalayan ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging boyfriend ni Mama. Ang latest nga ay si Marlon na nakilala niya sa isang bar. Tanggap ko naman, Papa Dudut, kung magkaroon man ng bagong asawa si Mama. Ang hindi ko lang gusto kasi ay ang lalaking tipo ni Mama ay puro mga bad boy o sa madaling salita ay mga lalaking walang kwenta. Mabait naman nung una si Marlon, syempre nanliligaw pa lamang siya noon. Pero nang sagutin na siya ni Mama ay lumabas na ang totoong ugali niya. Suwapang siya, Papa Dudut, at tulad ni Mama ay mahilig ding mag-inom. Siguro nga ay meant to be talaga silang dalawa dahil pareho silang walang kwenta. Ang problema ko lamang sa kanila, Papa Dudut, ay sinasaktan niya kaming magkakapatid. Kuya Marlon, totoo ba na sinaktan mo si Trisha? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung kapatid mo? Nakita ko yung pasa niya sa braso. Bakit mo naman sinaktan yung kapatid ko? Itanong mo sa kanya. Yung babaeng yun, masyadong matabil ang dila. Utusan lang na bumili ng alak Ang dami nang sinabi. Siyempre, magagalit yun. Pera niya ginagamit niyo pambili ng alak niyo. Ang laki-laki mong tao, hindi ka marunong magbanat ng buto? Sa amin mo pa inaasa yung bisyo mo? Nung sabi mo? O bakit? Totoo naman Simula nang tumira ka dito, sa amin ka umaasa. Ultimo pang inom mo kami pa gumagastos. Nasaan ang hiya mo? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang padre di pamilya sa bahay na to Hoy, para malaman mo, ako ang pinakamatandang lalaki sa pamamahay na to. Ako ang dapat nasusunod kaya wala ang karapatang bastusin ako. Bakit naman kita susundin? Kung tutusin, wala ka naman silbi rito kundi maging palamunin Anong sabi mo? Gusto mo bang makatikim sa akin Pasalamat ka, anak ng nanay mo kaya hindi kita mapatul-patulan. Ang sabihin mo, puro angas ka lang. Huwag mong sinusubukan pasensya ko Nagtitimpi lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Sige, gawin mo. Hindi kita atrasan. Kapatid ko yung sinaktan mo kaya talagang hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Talaga lang Talaga. Hindi ako papayag na palamunin ka na nga rito, nananakit ka pa. Tarantado ka! Lika nga rito! Aray!
Mana ka talaga sa tatay mo, Pulpul eh. Wala ka respetong hayop ka. Ikaw ang hayop! Pumapatol ka sa mas bata sa'yo! Dapat lang naturuan ka ng leksyon. Hoy! Anong ginagawa nyo? Tumigil nga kayo! Ma, kausapin mo yung palamunin mong lalaki ha. Sabihin mo sa kanya na ilugar niya yung sarili niya dito sa bahay. Ano bang ginagawa nyong dalawa ha? Pasalamat ka inawat ako ng mama mo. Akala mo kung sino ka matapang. Wala ka naman palang binatbat. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Para kayong mga bata! Ikaw, Treb, anong ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Marlon? Ako pa talaga tatanungin nyo niyan? Siya nagsimula eh. Siya tanungin nyo. Ikaw nga tinatanong ko, di ba? Bakit mo ko utusang magtanong pa sa iba? Sinaktan niya si Trisha. Yun lang? Ang OA nyo? Dapat lang kayong disiplinahing magkapatid. Lumalaki kayong walang galang. Kami pa talaga ang walang galang? Sino ba nagpalaki sa amin? Tignan mo, napakabastos ng bunganga mong bata ka. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Magsama kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kayo mag-usap niyang boyfriend mong bano. Hindi pa ako tapos sa'yo. Bumalik ka rito. Hoy, linisin mo yung mga kinalat mong bote ha, para may pakinabang ka dito. Ah, matigas ka ha? Tignan ko nga kung mas matigas yung ulo mo kaysa sa bote na to. Papadudot, gano'n na talaga ang ugali ni Kuya Marlon. Patilikod siya kung tumira. At ang araw na yon ay kinailangang tahiin ang ulo ko dahil grabe ang tinamo kong sugat matapos akong hampasin ni Kuya Marlon ng bote. Ang nakakainis ay sa halip na ako ang kampihan dahil ako ang napuruhan ay ako pa ang sinisisi ni Mama. Masyado raw kasi akong matapang at walang galang sa mga nakakatanda kaya deserve ko raw ang nangyari sa akin. Kung matalino lang daw ako ay dapat hindi ako pumapatol sa mga taong lasing. Ang malala pa, Papadudot, ay hindi man lang nila ako tinulungang itakbo sa ospital. Duguan ako nagpunta sa pagamutan kasama ang kapatid kong si Trisha. Ni isang beses ay hindi man lamang ako dinalaw o sinamahan ni Mama sa ospital. Parang wala lang sa kanya ang nangyari, imbes na panagutin niya ang gumawa sa akin noon, ay hindi ko man lang naramdaman ang concern niya sa akin. Ako lahat ang nagbayad sa mga ginastos ko sa ospital. Maski gamot lang sana ay wala man lang silang inambag, Papadudot. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang mga nangyari. Nang mga panahon na yon ay punong-puno na talaga ako kaya naisipan kong isama si Trisha at naglayas kaming dalawa, Papadudot. Malakas ang loob kong umalis dahil sa pag-aakala ko ay may tatay akong matatakbuhan. Yun nga lang, Papadudot, ang amang inaasahan kong tutulong sa aming magkapatid ay tulad lang din pala ni Mama na walang pakialam sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Quezon City namin nahanap ang tatay namin, Papadudot. Mag-isa lamang itong nakatira sa inuupahan niyang apartment. Hindi kalakihan ang tinitirhan nito pero para sa isang lalaki na mag-isa lamang ay sapat na ang sukat noon para sa kanya. Nung malaman ni Papa ang nangyari sa amin ay natuwa ako na kinupkup niya kami sa kanyang tinutuluyan. Akala ko noon ay magiging maayos na ang buhay namin dahil nasa tamang tao na kami. Pero akala ko lamang pala ang lahat ng yon, Papadudot. Kung ano kasi ang ugali ni Mama ay mas masahol pa pala si Papa. Papadudot, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay namin. Maliban dito ay mahilig din siyang mag-inom tulad ni Mama. Mabait siya kapag wala sa impluwensya pero paglasing na siya at may tama na ng droga ay nasasaktan din niya kami. Minsan, mas malala pa nga ang nagagawa niya sa amin kapag hindi namin siya nabibigyan ng pera pambili ng bawal na gamot. Minsan, ang kinikita namin sa trabaho ay napupunta lamang sa mga bisyo niya, Papadudot. Tiniis namin pareho ni Trisha ang ugaling yon ni Papa. Kumpara sa bahay nila Mama ay kaya kong tiisin si Papa dahil kalimitan naman siyang wala sa apartment. Ang problema nga lang, Papadudot, nung wala na siyang makuhang pera sa amin ay sinubukan niyang ibugaw si Trisha. Doon na po ako napuno at nagalit sa tatay ko.
Oh, anak, para saan yan? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami dito. Ha? Bakit kayo aalis? Hindi mo alam kung bakit? Pa, ibinubugaw mo si Trisha sa mga kaibigan mo. Sarili mong anak yun. Paano mo naisip na gawin yun sa kanya? Pasensya ka na. Hindi naman natuloy eh. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo pag may gumalaw sa kapatid ko. Ayusin mo pananalita mo. Tatay mo kausap mo. Bakit? May karapatan akong magalit. Anak mo kami. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Kaya mo kaming ipagpalit para saan? Para sa drugs mo? Yang bunganga mo. Baka marinig tayo dito. Gusto mo bang mahuli ako, ha? Mas mabuti na yun kaysa ibugaw mo si Trisha. Ipapakulong mo sarili mong tatay? Ibang klase ka rin ah. Sige, kung gusto nyong lumayas dito, umalis kayo. Akala mo pipigilan ko kayong dalawa? Mga walang kwenta. Kayong walang kwenta. Mag-aanak-anak kayo tapos pababayaan nyo lang. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung hindi nyo rin naman pala kaya alagaan. Ang tanda-tanda mo na, magpapaalaga ka pa. Eh kayo nga yung mas matanda sa amin pero kami naman ang nag-aalaga sa inyo. Kanina ka pa ha, namumuro ka na sa akin. Bakit? Sasaktan nyo rin ako tulad ng ginagawa sa akin nila mama? Wag mo kong itutulad sa nanay mo. Kumpara sa babaeng yon, mas mabuti akong magulang kaysa sa kanya. Anong mas mabuti? Pareho lang naman kayong dalawa. Pareho kayong pabaya. Pinabayaan nyo kaming magkapatid. Kasalanan yan lahat ng mama mo. Naku, wag na kayong magsisihan. Para kayong tanga. Kahit tanungin mo pa si Trisha, pareho lang kami ng nararamdaman. Lumaki kami na parang walang mga magulang. Eh di sorry, ako na ang pabayang ama. Alam ko naman yun. Wala na akong magagawa kung ganito talaga ako. Alam mo pa, sana magbago ka na. Darating din tayo dyan. Pero hayaan mo munang enjoyin kong buhay ko. Bahala nga kayo. San kayo titira niyan ngayon? Babalik kayo kay Mila? Hindi na kami babalik doon. Eh saan kayo pupunta? Bahala na. Kung saan man kami dali ng mga paa namin, edi doon kami. Hindi ko na kayo pipigilan. Desisyon nyo yan eh. Aalis na kami mamaya pagkatapos man ng halian. Okay, basta wag mo lang ipagsasabi kung ano yung mga nakita mo rito ha. Huwag ipagsabi yung mga nakita rito. Naisip nyo pa yan? Ewan ko sa inyo pa. Magbago na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pabayaan mo na lang ako. Ano, sigurado ka na sa desisyon nyo ha? Wala nang bawian. Oo talaga, wala nang bawian. Salamat na lang sa lahat. Papadudot aaminin ko na magkahalong pride at sama ng loob ang naging dahilan kung bakit umalis kami sa bahay ni Papa. Okay lang sana kung ako lamang ang umalis. Kaso hindi ko naisip na kasama ko pala si Trisha. Pati tuloy siya ay nadamay sa problema ko. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na mas okay na rin na kasama ko siya kesa naman maibugaw siya ng tatay naming walang kwenta. Kung saan-saan kami nakitira noon, Papa Dudut. Nakitira kami sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ni Trisha at maging sa ibang kamag-anak. Kaso nga lang ay dumating noon ang panahon na hindi na kami kayang suportahan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Kaya napilitan kaming umalis din. May mga panahon pa nga, Papa Dudut, na sa lansangan kami natutulog ni Trisha dahil lang ayaw kong pumayag na bumalik kina nanay. Doon ko lang napagtanto na bilang lang palang maituturing kong totoong kaibigan. Ganon pa man ay hindi ko naman sila sinisisi, Papa Dudut. Mahirap din naman kasi ang umampo ng dalawang tao sa panahon kung saan ay naghihirap ang karamihan. Mismo nga naming kadugo ay hindi kami matulungan, ibang tao pa kaya. Kaya naman kahit na ganoon ay wala akong tampo sa kanila, mas nagtampo ako sa dalawang magulang ko na dapat ay siyang gumagabay at nag-aalaga sa aming magkapatid. Wala kaming ilaw ng tahanan, wala din kaming padre de pamilya na sana'y nagsisilbing haligi ng aming pamilya. Papa Dudut, dahil sa gutom at walang matirhan ay napilitan kaming bumalik ni Trisha kay mama. Wala akong choice kundi ang lunukin ang pride ko dahil wala na talaga kaming mapuntahan noon. Sa pagbabalik ay ang boyfriend ni mama ang agad na sumalubong sa amin.
Uy, may nagbabalik ka. Ano Treb, kamusta na ang buhay natin ngayon? Nasaan si Mama? Nasa loob. Mila, lumabas ka rito. May naghahanap sa'yo. Sino? Oh! Anong ginagawa niyo rito? Ma, babalik na kami ni Trisha dito sa bahay. Wala kayo na pala sa paglalayas yun, oh. May palayas-layas pa kasing nalalaman. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Asa na ngayon ang tapang mo? Tumigil ka na dyan, Marlon. Magsisimula ka na naman. Hala, pumasok na kayo sa loob. Salamat. Ops! Teka lang. Ganon na lang yon? Bakit? Ano pa bang gusto mo mangyari? Siyempre, bago natin sila tanggapin ulit dito sa bahay, kailangan muna nila mag-sorry sa mga ginawa nila. Ha? Mag-sorry para saan? Sa pambabastos mo sa amin ng mama mo. Ma! Tama nga naman si Marlon. Kailangan matuto kayo ng leksyon. Ganyan ang napapala ng mga batang walang respeto sa nakatatanda. Ma! Gusto mo na mag-sorry ako sa boyfriend mo? Ano yun? Magsusorry ako kasi muntik niya ako mapatay? Ako pa hihingi ng tawad kasi sinaktan niya kami? Ayaw mo bang bumalik dito? Sige, magmatigas ka pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw nga dapat na mag-sorry sa amin eh. Tignan mo tong anak mo. Nagmana yata sa'yo eh. Ang tigas ng ulo. Mag-sorry ka na lang kasi, Treb. Ma-pride ka pa eh. Okay lang naman kung ayaw mo mag-sorry. Umalis na lang kayo kung ayaw mo ibaba ang pride mo. Hindi ako magsusorry sa'yo. Di lumayas na kayo. Bakit ba ikaw ang nagdedesisyon sa pamamahay na to? Hindi naman ikaw ang tatay namin ah. Alam mo, umalis na lang kayo. Ang tahimik ng buhay ko simula nung umalis ka, Treb. Ngayon nanggugulo ka ulit? Ma, pinapalayas mo kami? Anak mo kami. Mas pinili mong umalis dito, di ba? Di panindigan mo. Ikaw na nga pinagbibigyan namin eh. Ikaw may kailangan sa amin tapos ikaw pa tong matigas? Para sorry lang eh, hindi pa magawa. Ma naman, huwag kang ganyan. Tsaka kausapin mo nga tong boyfriend mo. Balikan mo na lang kami kapag marunong ka nang humingi ng tawad. Marlon, pumasok ka na. Kahit si Trisha na lang ang kunin nyo. Wag na ako. Hindi ko gagawin yung gusto nyo mangyari. Mas pipiliin ko pa na tumira sa kalsada kesa magpakumbaba sa mga tao na hindi naman deserve ang sorry ko. Bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Wala na akong pakialam kahit saan ka pa tumira. Tandaan nyo tong araw na to, Ma. Dahil hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo. Alis na! Dami mong satsat eh. Alam ko na ma-pride talaga akong tao. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang paghahari-harian ni Kuya Marlon sa pamamahay namin. Marunong ako mag-sorry kapag ako ang nakasakit pero sa pagkakataong yon ay hindi ako ang may kasalanan sa mga nangyari kundi sina Mama at Kuya Marlon mismo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kami natitiis ni Mama. Sobra-sobrang pagmamahal niya kay Kuya Marlon sa puntong mas pipiliin niya ang lalaki niya kesa sa kapakanan namin ng kapatid ko. Dahil ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho ay muntik na akong matanggal sa pinapasukan ko. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko, Papa Dudut. In-explain ko sa kanya lahat ng nangyari at naintindihan naman niya ang pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang delivery boy at ang maganda pa rito ay pinayagan ako ng amo ko na pansamantala munang magstay sa refilling station kung saan ako nagtatrabaho. May maliit itong kwarto sa likuran ng kanilang pwesto, doon ako pansamantalang tumira ng ilang buwan. Papa Dudut, nag-ipon ako ng pera. Yon ang naging priority ko. Pinilit kong maging masinop sa pera habang malayo ako sa pamilya. Paminsan-minsan ay lumalapit sa akin si Trisha para humingi ng pera at binibigyan ko naman siya kapag nakakaluwag ako. Papa Dudut, ilang buwan ding nanahimik ang buhay ko hanggang sa dumating ang araw nang mabalitaan ko na isinugod sa ospital si Mama Mila.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon ng severe bronchitis si Mama, Papa Dudut. Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga sintomas nito pero hindi niya ito pinansin. Kaya noong lumala na ang sakit niya ay huli na ang lahat. Nauwi ang sakit niya sa pneumonia at respiratory failure. Kinailangan na niyang gumamit ng oxygen dahil hirap na siyang huminga. Bawat galaw niya ay hinihingal na siya. Hindi na siya makalabas ng bahay at hindi na makalakad at palagi na lamang nakahiga. Mabilis na tumamlay si Mama, namayat siya at humina ang kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari ay kinailangan kong umuwi, Papa Dudut. Bigla na lang kasing nawala si Kuya Marlon matapos makita ang mga nangyari kay Mama. Ang sabi ni Kuya Marlon ay ayaw daw niyang mag-alaga ng sakiting tao kaya agad siyang nakipaghiwalay. Sa isang iglap ay naiwang mag-isa si Mama at mabuti na lang Papa Dudut at nandun pa rin kaming mga anak niya na siyang nag-alaga sa kanya. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Papa Dudut. Ako ang namumroblema sa lahat ng mga gastusin. Lahat na yata ng kakilala ko ay nautangan ko para lamang sa gamot at oxygen ni Mama. Munting na akong sumuko noon dahil hindi ko na alam kung papaano ko babalansehin ang pagkayod at pag-aalaga kay Mama. Lahat na lang ng problema ng pamilya namin ay ako na ang humarap. Pero kahit na ganoon, kahit na malaki ang galit ko sa nanay ko, ay hindi ko naman magawang pabayaan na lamang siya. Kaya sa huli ako pa rin ang nag-alaga at nagbantay sa kanya, Papa Dudut. Ma, lika. Kumain ka na. Anong niluto mo? Itlog. Itlog na naman? Wala na ba tayong ibang ulam? Wala tayong pambili ng ibang ulam eh. Paubos na rin yung sinahod ko. Kailangan pa nating i-budget yung natira para sa mga susunod na araw. Itlog. Kaninang umaga. Itlog na naman ngayon? Magtiis na lang muna tayo. Ang mahal kasi ng gamot mo eh. Pesting buhay to. Wala man lang matinong tao na nag-aalaga sa akin. Ma, may sakit ka na't lahat, ganyan ka pa rin magsalita. Kung aayusin ko ba pananalita ko, gagaling ba ako? Hindi naman, di ba? Pero subukan mo namang magpakumbaba kahit ngayon lang. Ang taas pa rin kasi ng ere mo eh. Kayo na nga lang tong nangangailangan ng tulong tapos ganyan pa rin ang ugali nyo hanggang ngayon. Anong magagawa ng pagpapakumbaba ko? Meron ba? Meron, Ma. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos. Alam nyo, kaya ayaw tayong tulungan ng ibang tao kasi sobrang sama nyo sa totoo lang. Sorry, Ma. Alam ko na may sakit ka pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Yung ibang tao, ayaw magbigay ng tulong sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga pinagagawa nyo nung malakas pa kayo. Ang taas kasi ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tingin nyo sa ibang tao mas mababa kaysa sa inyo. Sakit lang to. Gagaling din ako. At yung mga ayaw tumulong, edi wag silang tumulong. Grabe, Ma. Hirap na nga kayong huminga, ganyan pa rin ang ugali nyo. Pinipilit nyo bang maging masamang damo para tumagal pa buhay nyo? Para hindi kayo mamatay? Kasabihan lang yun, Ma. Hindi totoo yun. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mo kaawaan ko sarili ko? Hindi, Ma. Ang gusto ko, kaawaan mo ako. Ako ang naghihirap para mabantayan ka. Ako na pinabayaan mo pero inaalagaan ka. Yung problema mo ngayon, ako ang namumroblema. Pero ni minsan, pinroblema mo ba yung mga problema ko noon? Hindi naman, di ba? Wala kang paki sa akin. Pinalayas mo pa nga ako eh. Mas mahalaga sa'yo yung Marlon na yun. Pero nasa na siya ngayon?
Mas mabilis pa sa 4:00 na tumakas simula nung malaman niyang may sakit ka. Pagod na ako, ma. Ang bata-bata ko pa pero pagod na ako sa buhay ko. Kailan ba ako makakaranas na maging masaya? Kailan ko ba mararanasang guminhawa? Pinaglihim mo ba ako sa problema? Kasi hindi na ako tinantanan ng mga problema ko eh. Eddie, iwan mo na ako kung pagod ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Antayin mo na lang akong mamatay dito. Kung pwede lang sana, ma. Kung pwede lang. Matagal ko lang ginawa yun. Kung tutuusin nung tinawagan ako ni Trisha para sabihin tong kalagayan mo, pwede naman na hindi ko na lang pinansin yun eh. Pero nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero basta ang alam ko lang, nanay kita at hindi maaatim ng puso ko na naghihirap yung babaeng nagluwal sa akin. Kahit na matagal mo na akong pinabayaan. Ang gusto ko lang naman mapagtanto mo na nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iniwan sa kabila ng mga ginawa mo sa amin. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo na eh. Magkakasama nga tayo noon dito sa bahay pero daig pa namin ni Trisha na walang nanay. Daig pa namin yung parang inabando na. Yung mga bagay na yun man lang sana magpaunawa sa'yo na sobrang mali yung mga naging desisyon mo noon. Ngayon may pagkakataon pa, ma. Pwede ka pang magbago. Pwede ka pang bumawi. Yun ang gusto kong gawin mo. Ang magpakananay sa amin na dapat noon mo pa ginawa. Tapos ka na, ha? Tapos ka na sa mga pagngangawa mo? Kung tapos ka na, iwan mo na yung pagkain ko. Nakaka-high blood ka. Ang drama mo. Kahit anong iyak pa ang gawin mo dyan, wala kang makukuhang award. Hindi pa nga ako magaling. Sinusumbat mo na yung mga ginagawa mo. Kung ganyan ka din lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Buisit! Bahala ka nga sa buhay mo, ma. Kayo na nga lang tong tinutulungan eh. Kayo pa galit. Papadudot kahit ganoon ang mga sinabi sa akin ni Mama ay hindi ko pa rin siya iniwanan. Hindi ko alam kung bakit. Kung tutuusin ay dapat bato na ang puso ko pagdating sa kanya dahil sa dami ng kasalanang nagawa niya sa akin. Pero at the end of the day ay nanay ko pa rin siya at kahit gaano pa kasakit, ang mga ginawa niya sa akin ay hindi ko kaya na hayaan na lamang siyang mag-isa. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Papa pero pinagtabuyan lamang niya ako. Wala na raw siyang responsibilidad kay Mama simula noong nagloko ito at kahit mamatay pa raw siya ay wala na siyang pakialam dito. Kung kani-kanino na ako lumapit noon para lamang makahingi ng pampagamot ni Mama. Lumapit ako kay Congressman pati na rin sa mga NGO. And thankful naman ako, Papa Dudut, na may mga taong tumutulong. Pero ang problema kasi nakakahiya nang bumalik ulit sa kanila kapag naubusan na kami ng pera. Yung araw-araw na sinasahod ko kasi bilang delivery boy ay pang isang araw lamang nagamutan ni Mama. Papadudot dahil hindi diretsong nakakainom ng gamot si Mama ay mas lalong bumaba ang kalusugan nito. Dumating noon sa puntong nagka-impeksyon na rin ang baga nito at pati puso niya ay naapektuhan na rin. Lumala ng lumala ang lagay ni Mama hanggang sa binawian na nga siya ng buhay. Teka, anong oras na ba? Ala, 11:00 na pala ng gabi. Sakto may mga nakiramay kanina na nagdala ng kape at biskwit. Makapagkape nga.
Sundutan ko na rin ang pahinga sandali. Sarap umunat. Anak, Oh, anong ginagawa mo dito? nakita ko yung post ni Trisha. Pasensya na, ngayon ko lang nabalitaan. Ngayon ka lang magpapakita kung kailan patay na si Mama? Sobrang dami ko kasing ginagawa eh. Hindi ko na… Sana pinanindigan mo na yung mga sinabi mo noon. Hindi ka naman nag-alala sa kanya kahit konti di ba? Bakit nagpunta ka pa dito? Nagpunta ako rito para sa inyo, hindi para sa nanay nyo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam kong mahirap mawalan ng magulang. Matagal na kaming walang mga magulang. Bata pa lang ako, tanggap ko na nawala na akong nanay at tatay. Hindi na bago sa akin to. Anak, wag ka naman ganyan sa amin. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Ako ang nagpakananay at nagpakatatay sa kapatid ko simula nung talikuran ninyo kami. Hindi ba ako pwedeng magalit? Ano? Dahil magulang ko kayo? Kailangan ko kayong irespeto? Ganun ba yon? Pa, sa tingin mo, deserve mo na makatanggap ng respeto mula sa akin? Pagbali-baligtarin mo man ang mundo, kami pa rin ang magulang mo. Ha? Ano ba ang definisyon mo ng magulang? Kasi para sa akin, ang magulang, sila ang pundasyon ng mga anak eh. Sa inyo dapat natututo ang mga anak. Sa inyo dapat magkaroon ng inspirasyon. Kayo ang dapat na gumagabay at nagbabantay sa mga anak ninyo. Ginawa nyo ba yun sa amin? Ni minsan hindi nyo ginawa yun. Kaya kahit bali-baliktarin ang mundo, hindi ko kayo matatawag na magulang ko. Binuo nyo kami, oo. Pero hanggang dun lang yun. Patawarin mo na lang kami. Patay na nga si Mila oh. Magtatanim ka pa ba ng galit sa taong patay na? Ginamit mo pa si Mama para humingi ng tawad. Alam mo ba kung ano yung masakit? Namatay si Mama na hindi man lang nagbabago ang tingin niya sa amin. Nawala na lang siya nang hindi man lang inako yung mga maling ginawa niya. Pinanindigan niya lahat ng mga naging desisyon niya hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kasakit yun? Wala man lang siyang pagsisisi, tapos gusto mo na patawarin ko na lang kayo? Patawarin ko kayo kasi ganito yung buhay ko? Patawarin ko kayo kasi naging pabaya kayo? Hindi ganun kadali yun. Mas gagaan ang loob mo kapag wala kang sama ng loob sa dibdib. Mas bubuti ang buhay mo kapag pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo, anak. Huwag mong alagaan yung mga hinanakit mo sa buhay. Ang daling sabihin yan eh kasi hindi nyo naman naranasan yung buhay na dinanas ko. Ako lahat yung sumalo. Lahat ng responsibilidad, ako lahat. Wala naman akong pagpipilian eh. Pasensya ka na kung naging pabaya kaming magulang sa inyong magkapatid. Ako na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng mama mo. Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Tao lang ako. Tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang ako na naghahangad ng pagmamahal mula sa mga magulang. Sa totoo lang, hindi pa ako nangangalahati sa buhay ko, pero gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang sumuko. Gawin mo tong panimula. Bumangon ka. Kung ayaw mo kaming patawarin, sige, karapatan mo yan. Pero tulad ng sabi mo, bata ka pa, kaya marami ka pang pwedeng gawin. Sobrang hirap pa. Kung alam mo lang, sobrang hirap. Ang dami mo nang pinagdaanan, di ba? Nalampasan mo naman lahat. Ano pa bang hindi mo kaya sa puntong to? Alam ko, sobra-sobra ang naging pasakit namin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, hindi na ako magpapakita. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman nyo na kahit ganito ako, mahal ko kayo. Kung gusto mong makita si Mama, pumasok ka na lang sa loob. Salamat anak. Balang araw, siguro mapapatawad din kita. Siguro kapag umayos na ang buhay ko, kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, baka naman pagdating ng panahon na yon, lumambot din ang puso ko para patawarin ka. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magalit. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin, puro galit lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang iba.
Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita pa ulit sa amin si Papa. Nabalitaan ko na lamang na nahuli siya sa kalagitnaan ng paggamit niya ng bawal na gamot matapos ma-raid ang apartment nito. Papa Dudut, hindi ko alam kung papaano ako magsisimula noon. Sobrang lugmok na ang buhay namin. Patong-patong na ang utang ko at halos walang nagtatagal na pera sa mga kamay ko. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga ako nabiyayaan ng magandang pamilya. Ganon pa man ay pinilit kong bumangon muli. Nang mga panahong yon ay namasukan bilang kasambahay si Trisha samantalang ako ay sinubukan kong maghanap ng mas magandang trabaho. Nagtulungan kaming magkapatid hanggang sa isang oportunidad ang kumatok sa buhay ko. Isang bagong tayong kumpanyang nangangailangan ng empleyado. Bilang nakapagtapos naman ako ng information technology, ginamit ko ito para makapasok sa kanila. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako at unti-unti ay nakatayo ulit kami sa pagkakadapa. Nag-ipon ako, Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera kaya pinagsikapan kong mag-ipon. Hindi naglaon ay nakahanap naman si Trisha ng trabaho sa ibang bansa. Unti-unti ay binubuo na naming pareho ang buhay namin. Wala man kaming maituturing na magulang ay hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Ngayon ay may pamilya na si Trisha at nakatira sa probinsya, samantalang ako ay nananatili pa rin sa kumpanyang pinapasukan ko at patuloy sa pag-abot ng mga pangarap ko. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, Papa Dudut, at habang humihinga pa ako ay pagpapatuloy ko ang mabuhay anuman ang problemang dumating. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ko sa mga taong nakikinig ngayon. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Treb. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1